Good day mga kabiker at welcome back sa ating YouTube channel at huwag mong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe at i-click na rin yung notification bell. This is episode 4 ng Rebuild series kay Chichay. This is Bike Builds PH. Let's go! So yun na nga mga kabiker, this is episode 4 ng ating Rebuild series kay Chichay. At alam nyo na ito yung ating install. Pero bago natin yan install ay papakita muna sa inyo itong mga bolts na galing kay Papa JC Garage. At shoutout ulit dito sa Handlathe by JC Garage. So kung gusto niyo mag-order sa kanila, meron silang Facebook page. Search niyo lang Handlathe Bolts by JC Garage. Lalabas yan. Isa na yan sa pinakamainit na store or shop na gumagawa ng mga Handlathe bolts. Katulad nito. So, shoutout kay Papa JC. Ito ay shock bolts. Kung napapansin nyo, yung mga design na pinapagawa ko is same sila sa mga design katulad ng dito sa ating T-post. Yan. Dyan. Yan. So, eto. Tapos, yung isang design naman mga kabiker is eto. Etong parang spiral. Yan. Eto ay 5mm. Papakita ko lang sa inyo kasi eto ay para dito. Ngunit, ito ay, I guess, sobrang haba lang ata. Lumalabas siya na parang 5 by 22 mm ata to. Pero, puputulan lang natin. So, ito yung isang design pa natin. Tapos, ito, 6 by 10 mm. Yan. So, dalawa lang yung design na ipapagawa natin kay Papa JC. Tapos, ito naman is sa ating U-box. So, 4 yan. Yan. So, ngayon mga kabiker is bago natin i-proceed sa ating pag-install ng ating U-box tsaka ng ating alloy gas tank is install muna natin etong shock bolt natin. So, yan. So, konting information lang. Etong mga stock bolt natin ginagamit natin now is etong mga spiral. So, eto is CNC. So, kung makikita nyo mga kabiker, eto, yan. Mga spiral bolts yung ginamit natin. So, eto din. Dito, kung napapansin nyo, mga spiral bolts. So, yung mga stock bolts natin, minimake sure natin na kung kaya sa budget is etong spiral yung ginagamit natin. So, yan. Eto nga pala yung episode 3 natin. Eto na yung ating bracket ng ating headlight o ng ating speedometer. Yan. Fix na yan. Pati na rin yung ating DIY. So, sobrang linis na yan mga kabiker. Tsaka mga kabiker, bago ko makalimutan, in-install na natin din yung ating bracket ng ating stabilizer. Tapos meron na tayong ginawang DIY na bracket sa ating stabilizer. So now mga kabiker is install muna natin etong ating shock bolt. Let's go! So bale eto mga kabiker is same design ng ating mga T-post bolt. So para siyang Allen, stock Allen pero may design. So papakita ko sa inyo yung mga maliliit nito. Wait. So eto siya mga kabiker, eto yung sample natin. Yan.
So kung napapansin nyo, same sila. Yan. So small version, shock bolt version. So ngayon is install natin to dito. Tapos yung spiral bolt natin mga kabiker is ilalagay natin dito sa stock sa itaas. So para lahat ng bolts natin is bago at malinis. So in and out dapat try natin na malinis. So etong dito lalagyan natin yan ng hand lathe. So yung nut sa kabila try natin na magpagawa kay Papa JC sa hand lathe bolts ng handmade na ganon. So let's go, install natin. So nga pala mga kabiker, sa MTV 10mm yung size ng ating shock bolt, pero sa ibang mga swing arm tulad ng DKT I guess 8mm yung kanilang shock bolt. So eto sa MTV is 10mm na 35mm yung haba. So 10mm diameter, 35mm yung kanyang length. So yun, install natin. Yan, so eto yung spiral, eto ay 10mm by 45. So eto yung ilalagay natin dito sa itaas. So for sure lalagpas ata to, pero okay lang. Just to make sure na medyo mas malinis yung in and out natin. So less kalawang tayo mga kabiker. So eto muna yung ilalagay natin dito sa ilalim. Yun, swak na swak. Konting linis. Uy, need ng malaki. So nga pala yung tools natin mga kabiker, eto is mabibili nyo to sa Shopee. Sa halagang I guess nasa 200 ata yung set. Maliit din. So meron pang mas malaki. So sobrang nakakatulong yung tools kasi halos lahat ng sizes meron. Except lang sa mga malalaking nut na I guess lagpas 14mm. Pag lagpas 14mm need nyo na yung mas malaking tools. Yun, higpitan na natin ito kasi di na natin to tatanggalin. Yan, so okay na yan. Konting punas kasi maalikabok at nagra-rust na yung ating tools. So ngayon naman mga kabiker is dito sa itaas. So di ko na ipapakita, papakita ko na lang konting montage pag na-install natin to lahat. Let's go! So eto na siya mga kabiker. Yan, so sobrang haba ata niya, no? So eto yung nakalagpas, pero okay lang yan. Tapos eto naman yung sa baba niya mga kabiker. Yan. Yan. Sobrang linis kasi konti lang yung lumalagpas. So dito naman yung sa kabila. Yan. So ito naman yung sa itaas. Ayan, sobrang taas na nakalabas. Pero sige lang. Tinest fit ko naman kanina yung rear fender. Anong tawag doon? Dito siya naka medyo mahigpit.
Ewan ko ng Tagalog din. Pero dito siya nagtatouch. So, need natin na i-modify yung ating rear fender. Pero dito, sa mga lumalagpas, okay na to. Hindi ko na lang to puputulan. Just in case kung meron akong gagawin. So, just to make sure na yan, sobra yan. So, ito yung stock bolt natin. Which, malinis pa naman. Pero gagamitin na lang natin to sa ating Wave 125 na build. So, now mga kabiker is, dito naman tayo sa ating U-box. Sa ating alloy U-box. Which, etong apat na bolts yung gagamitin natin. So, ulit, shoutout kay Papa JC sa mga hand-lathe bolts niya. Sobrang linis. And, let's go. Install natin yung ating alloy U-box. So, eto mga kabiker, kung naaalala nyo pa sa ating previous build is hindi tayo naka U-box, naka alloy U-box. Nung hindi pa lumabas yung alloy U-box ng RS125 or yung Nice 125, gumawa tayo ng sarili nating style na ginamit natin yung nung tawag dito, seat bracket ng Wave 125. So, eto siya noon mga kabiker. So, ito yung pinaglalagyan natin. Meron tong bar na nakaangat. Papuntang ganyan. Tapos yung seat bracket. So, eto, kung napapansin nyo, etong dalawa is wineld na to. So, pinutol ko yan noon. So, ito is flat bar. Walang butas to noon. Naka-straight to, pa-bend, pa-harap ata. Para mailagay yung bracket ng Wave 125 sa flat seat. So, ngayon, binan ko ulit pabalik. Tapos, nilagyan ko na lang ng butas. I guess, eto na yung forma niya nung lumabas na yung ating alloy U-box. So, now is, meron lang tayong onting modification. Need natin ng dalawang spacer. So, alloy spacer to. Nabibili nyo to kahit saan. So, ito is ilalagay natin dito. Tapos, dito rin sa kabila. Bakit? Malalaman nyo yan mamaya. Kasi, yung ating alloy U-box is need siya ng onting modification. Dahil nga, iba na yung mounting point natin dito. So, papakita ko na lang mamaya at i-explain ko mamaya kung bakit meron tayong mga onting modification at meron din tayong modification dito sa ating seat hinge. So, yun. Let's go! So, eto na siya now mga kabiker. Kung napapansin nyo mga kabiker, meron siyang rubber bushing dito. Saka sa kabila din. First and foremost para sa impact pag meron ng upuan, tsaka pag inuupuan na siya. So, yan. Ito okay na dito, tsaka ito din sa baba. Okay na din mga kabiker. So, yan. So, kung napapansin nyo, meron tayong hose. Wire. Ito is para sa MSD kasi dito natin ilalagay yung ating MSD coil. Tsaka dito sa kabila naman mga kabiker is ilalagay natin yung CDI. So, dito natin ilalagay yung kanyang socket. Tapos, meron na yung mounting point. So, MSD, dito yung mga fuse. Tsaka, dito sa ilalim is positive tsaka negative wire. Diyan natin padadaanin. Tapos, yun. So, ito din yung sa ilalim. Ito na siya. Yan. Sana nakita sa camera. Ito. So, ulit, need ko ng spacer. Just to make sure na yung alignment dito is magiging okay. So yung alignment niya is just to make sure na medyo maging straight siya. Yan. So, medyo maging okay din yung alignment papunta sa gas tank tsaka sa kanyang seat hinge papunta dito sa ating lock. Yan. So, ulit, naka-install na to gamit yung mga spiral na types na bolts.
So now mga kabiker is dito naman tayo sa ating gas tank. Itong apat yung gagamitin natin. Dalawang design lang yung pinagawa ko kay Papa JC. Ito spiral. Tapos ito di ko ma-install ngayon kasi mahaba. 6x22 ay hindi, 5x22 ata to, pero need ko lang is 5x15, so papaputol ko na lang to. So same design yan, dalawa yan, spiral na nakaukit yan, di siya nag-focus. So same yan dalawa, so parang ganyan yung design nya. Same dito sa ating U-box. So nakaukit yan, hindi yan normal na spiral, so hand lathe yan, tulad dito. So ito yung ginawa kong basis, so spiral tsaka Allen type. So halos lahat is ito Allen type, halos lahat ito dito makikita. So ginamit ko spiral yan, tapos dito Allen type, dito spiral yan. So gagamitan natin ng mga spiral tsaka hand lathe na Allen tsaka spiral design. So ulit shoutout kay Papa JC, dahil halos every week na tayong umorder, just to make sure na mapatuloy natin yung ating pag-vlog. So ngayon naman mga kabiker is dito naman sa ating gas tank, which ipapakita ko na lang sa inyo na naka-install na. Tapos last is yung ating adjustment sa seat hinge. Meron tayong adjustment sa ito yung stock, yung sa RS or Nice 125. Ito naman yung sa Wave. So ngayon is ginagamit ko is yung sa Wave 100. Same lang ata to sa Wave 125. So papakita ko na lang mga kabiker. Let's go! So yun na nga mga kabiker, ito na. So sobrang ganda kasi same sila ng design. Yan. So sobrang okay na yan. Sturdy na yan. Pati na rin dito. So ito papalitan na lang natin pag napaputol na natin yung 5mm. So ngayon mga kabiker is papakita ko na lang muna sa inyo yung ating seat assembly. Disclaimer lang baka kasi meron mga builders dyan na magsabi niya ginaya sa akin, ako yung nauna and all. Disclaimer lang, bago naging popular or nag-trend yung luxury seat cover is di ko na sinasabing o masasabing ako yung nauna, pero napagawa ko na yung seat assembly ko na gumamit ako ng luxury seat cover. So first and foremost, nabili ko yung seat cover sa Shopee, sa Thailander na seller. Di ko na lang ilalabas kasi baka, you know, only Bike Builds PH knows. So meron tayong mga nakikita mga Thailander na seller doon na nauna na. So bumili ako, Gucci yung design. So eto yung ating seat cover, I mean seat assembly. Yan. So Gucci yan. So ulit, pinagawa ko na to noon pa bago naging trending. So ngunit bumili ako ng seat cover kay Papa Lewis ata, oo, para i-resell. So nag-ask din ako ng permission kay Papa Ping. Shoutout kayo Papa Ping, belated happy birthday. Kung pwede ba gagamitin ko yung side na part ng MTV para ma-stay natin, kasi MTV yan, MTV to, MTV yan, MTV yan, MTV to, at meron pa tayong mga MTV parts. So MTV yung nasa sides, pero yung sa gitna is luxury. So etong seat assembly na to is galing pa nung naka seat bracket tayo. So kung napapansin nyo, pinutol ko yan dito. Yan, pinutol ko yan, pero sobrang solid pa. So eto is MTV seat assembly din. Ginamitan ko lang ng Gucci. So bakit Gucci? Kasi GG yan, GM Gatchel yan.
So shout out sa aking sarili. So ngayon is papakita ko sa inyo kung bakit etong Wave 125 na seat hinge yung gagamitin natin instead dito sa RS 125. So shout out sa tuhod kung nagka-crack. So yun, let's go. So unang-una tungkol dito sa ating stock ng RS or Nice 125, medyo ewan ko lang kung ako lang ba na gumagamit ng ating MTV alloy, pero nagka-problema ako kasi sobrang layo ng kanyang butas. Kung napapansin nyo, naging oblong na yung butas kasi pag ito yung i-install ko dito, yung lock ng aking seat assemblies hindi umaabot dito sa lock mismo ng ating seat. So napansin ko itong Wave 125 compared sa RS na stock, mas medyo malayo yung kanyang butas dito sa mismong hinge, sa bolt na hinge. So ewan ko kung makikita ba, pero ito yung sa Wave, ito yung sa Wave, ito yung sa RS. So pag i-align natin yung dalawang bolt, kitang kita na medyo mas malayo onti yung sa Wave. Tsaka ang kinagandahan dito sa Wave 125 or Wave 100 na seat hinge is naka-bend siya onti. So ganyan. So pag ilalock siya, nakaganyan yung kanyang forma. Compared dito sa ating stock, yan, pag ilalock ko, sobrang baba na niya, tapos meron pang gap dito. Yan. So unang-una naging problema lang is yung width ng ating Wave 100. So ito is mas mahaba kumpara dito na mas narrow. Yan, yung design niya mismo narrow, ito straight lang. Yan. So etong bolt niya naman mismo medyo mas mababa kumpara dito sa stock. Yan, kitang kita yung difference. So unang-una ginawa ko mga kabiker is in-adjust ko dito sa mismong holder or bracket holder. Eto, so pinutol ko ng I guess tagti 3mm o 5 ata, 3 or 5 mm each side, and to make sure na nasa gitna pa rin. So papakita ko sa inyo na naka-install yung ating Wave 125 na seat hinge bracket. Let's go. So yan, eto na siya now, na naka Wave 125 na siya na seat hinge bracket. So okay na yan. Yan, sure ako na naka-align na yan. So pinagkaiba lang ng ating stock, di ba yung oblong is pa haba, ito is pa labas naman. So yung sa stock lang ng nung tawag dito Wave 100, Wave 125 is magkalapit lang yung lalagyan ng bolt. Sorry sa aking kamay, daming sugat. Which yung sa ating RS125 is dapat medyo distant between each other. So shoutout nga ulit sa JC Garage, sa hand lathe bolts. Ito hand lathe spiral yan, may design yan. Same dito, same dito din, may design din yan mga kabiker. So yan, so install natin yung ating seat assembly, tapos papakita ko sa inyo kung fit nga ba, swak nga ba siya, o need ba ng onting adjustments. Let's go. So eto na, moment of truth mga kabiker, kung fit nga ba. Installed na yan. So yan, yun. So sobrang fit na niya mga kabiker. Tignan nyo, sobrang okay yung kanyang fitment. Ito yung sinabi ko kanina na naka-bend. So mas magiging okay siya sa fitment ng ating seat, kasi tignan nyo
nakaitaas pa. So pag ito yung gagamitin natin, instead na magfo-fold siya fully, nakaangat lang siya, nakaganyan lang. So etong Wave 125 o Wave 100 na seat hinge bracket is para sa akin mas okay. So ewan ko lang sa iba, pero yan yung ginawa kong adjustment. So parang DIY pa rin, pero hindi DIY, pero ewan ko lang kung ako lang yung nakagawa. Pero kung gusto nyong gayahin, pwedeng pwede yan mga kabiker. So yan na siya mga kabiker. Try natin gamitin ng susi kung magiging okay ba. Kunin lang natin yung susi. So test natin. Sobrang dumi ng susi. Test natin. Yon, natatanggal lang agad. Yan. So lock. Yon, unlock, lock, unlock. Yan. So that's it I guess mga kabiker. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga nag-enjoy. Ewan ko kung anong gagawin ko sa episode 5, pero comment nyo na lang kung ano yung mas okay, kung makina ba, o I guess pwede kung ilalagay natin yung ating MTV na shifter para okay na yung fitment, o ewan ko. Pero yan, comment nyo na lang mga kabiker kung ano yung okay na gagawin nating content. At yan, dito ko na lang tatapusin yung ating vlog. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment kayo, i-turn on niyo yung mga notifications nyo para updated kayo palagi sa ating rebuild series kay Chichay. So before natin i-end yung ating vlog mga kabiker, this is episode 4, Onting Montage. Let's go!